Nag-ingon ko ni Pastor Patrick kanina nga ayaw na ko i-introduce kay na kay mga word nga imong iingon sa ako nga obvious man kayo na. Maridandant na ba? Okay, I'm so excited actually, no? Wala ko katulog gabi kay while gatulog ko, gaabay ko, no, usually nanamugod ko, mag-preach ko og sa even sa church, na ako'y notebook diri kay pag naay mga message sa mugod nga kana bitawng ihatag ang Ginoo sa akong heart. Mubangon gyud ko ana kay akong isulat kay malintad man ako. Even sa atong worship na nabatasan na nako ba nga kana mag-worship me, magdala kog notebook ana. Kinay mga things nga i-reveal si God during our worship, then gusto nako nga dili ako ma-miss. Gusto nako isulat nako nga para nga madunggan po ninyo, no? And again, I'm so blessed and honored nga ni ako karon. First of all, I would like to honor Pastor no? Pastor Patrick sa iyang leadership. And secondly, I would like to honor sa mga preaching team nga niya karon. And also, Brother Ernie nga niya karon. Ingo ni Brother Ernie kanina nga, Brother Ern, na-pressure ko kay naa ka. Amen. Are you blessed? Are you excited? Are you excited to hear the word of God? Now, my question for you today, why are you doing, and as a Christian, why are you doing the things that you are doing right now? Nganong imo man nang gibuhat, kanang butang nga imong gibuhat karon? Unsay reason ana nganong gibuhat nimo na? Right? Because kung na siya sa Christian ata sa thin line man God, it might be for us, we are doing that for the Lord, but on the other hand, we are actually pleasing man. Right? Crucial kayo ni sa mga igsunan as a Christian, no? That's why I'm so lucky enough, no, nga nahimo na kong friend si Pastor Patrick and nadugangan mi karon. Kung kamo na amoy preaching team diri karon, I know nga naman mo'y preaching team, and I would like to commend sa inyong preaching team, especially sa worship nato ganina, as in grabe gyud. It's all for the glory of God. Ang mga songs, ang lyrics, para gyud sa Ginoo makaigsunan. And that is all about, because at the end of the day, Christianity is not about us. Christianity is not what we are doing inside the church, but what we are doing outside the church. Kay dali mo kay nato i-fake ang Christianity mga igsunan. Naatatanan diri mga buutan kay ta. Mga sharing kay ta, di ba? That's why ibutang nato sa atong utok nga ang foundation sa atong attitude is unsay attitude nato sa church, mao na sana ang atong attitude sa gawas. Lahi man gud atong attitude manggod kakablin-balin ba? Ang attitude nato diri sa simbahan, mga conservative kita ba? Mga sharing kita ba? Murag, kuan kita? Marami tawag ka ng mga, ay, diba? Mga holy kita ba? Diba? Mga balaan kayo, di ba? Ha? Mga balaan kayo, di ba? Pero, kamusta ang atong attitude sa gawas? Because ang importante yan mga kaigsunan, dili kita diri. Ang importante, ang mga tao, mga unbeliever, nagtanaw sa ato kung tinuod ba ta. Amen? Nakuha na to. That's why nangutahan ako ni Pastor, murag sakit ra ba ni akong giluto? Sakit ra ba na akong gi-prepare? And I believe nga sa inyo karon is madawat ninyo ni. And nganong nangutahan ako ani nga, why are you doing the things that you are doing right now? Tungod kay I myself, ipangutanan, Lord, why I am doing this? Why am I doing this, Lord? Ngano man, Lord, nga mag-prepare kog message, ngano mag-study man ko, ngano mag-preaching discussion man mi ni Pastor Patrick, ug uban sa mga pastor, just sa message lang nga i-preach na mo, ipaabot na mo sa inyo. Nganong gibot maggasto mig kape, asa mi paingon, mag-coffee mi, magdala mig mga laptop para lang gyud nga mabutang, makuha, mag-share mi sa among revelation, just for the sake lang gyud nga madagaan namo og justice
ang word ni God, and even kamo nga ni anhi diri pagka Sunday, matagaan pod nato justice nga maminaw mo nga dili lang kay ni anhi lang mo diri unya, wala mo'y natun-an. Then later, nakaingkod, lagi ba? I have to check. Kay usay mo gud natas thin line. There's a place in Malaysia nga abi ni naa ka sa Malaysia, but when you pagtan-aw nimo naa ka sa Brunei. Na ay place sa Canada nga nasa thin line gamay lang nga pagtikang nimo sa imong tiil, naa ka sa US. Abi nimo napa ka sa Canada. Right? Ay mga thin line magud nato. Like for example, thin line being generous, being kanadang giving gift and bribery. Right? You think na naghatag ka gift, but the reality is you bribe that person. That is a thin line. Nakuha na to? That's why, lagi pa ba kay, I don't want to wake up one day nga sa sige mikita ni pastor, muingon ko ni pastor one day nga, pastor, I can't fight this feeling any longer. When I wake up, na in love na ko ni pastor, munang reason nga sige mikita. Diba? Then I realized, hala, dili man day, it's not about God. It's about my feeling na na-develop na ni Pastor Patrick. Nakuha na to? Dapat bantayan na to, mga kaigsunan. Bantayan na to. Ang akong asawang, sige lagi mo kita ni Pastor Patrick. Diba? And it's good thing for us, no, as a pastor, namagod mi dapat nga mga pastor nga friend kay lisod kay wala kay accountability. Namo koy mga butang nga dili na mo istorya sa mga member. Nay mga butang nga even sa akong wife dili na ko mastorya. That's why gignan ako sa pastor na istorya na ba nimo ni Hasmin? Ang about sa ato. Ano lang, joke lang. Okay. That's why crucial kayo mga igsunan. Munang pangutan-unta mo, nga naman, what fuels you, what is in the inside of you, ang reason nga nung ni Batakag Domingo, nga nung practice ka sa worship team, nga nung gusto nimo nga gwapo ang inyong worship team, nga nung gusto nimo nga nung gusto nako nga tsada ang akong pag-preach, what is the reason behind? What is the motivation? Usually, pag na-invite sa ako, sa una to, I am concerned more on my slides, more on my punchline, sa akong mga jokes, sa akong mga humor, and most especially sa unsay sulubon nako. Tinod, dili na ko ikaulaw. Because really that's siguro na ako personality. Nga every time nga ako magud bisag naa sa balay, dili gyud ko ingon nga magpalusyang-lusyang. Sabi kay magpalusyang-lusyang ka, bulagan kasi mong asawa. Di ba? Dili na ba yung asawa malusyang, apil ba ang bana? Di ba? Pero one time nga, ang akong asawa, dili naman na mo mabantayan na mong anak, kay trabaho pod ko. So nag-resign ko sa trabaho ko, nagbantay sa akong anak. Dito na ko ni-realize, nga luuya day sa asawa, no? Unsay imong sinina, pagmata nimo, pagkagabi na po, murag ya po imong sanina. Hala sa sigig panlimpyuan ng mga butangan sa gatas, ana. Pag-abot sa akong asawa, hilabay na akong planggana, ikaw na ilimpyo diha. Di ba? That's why as a Christian, crucial kayo ni siya magigsunan, nga dapat ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat kabalutan nga ang Ginoo alone ng Gyud ang atong gitagaan og glory. Di ba? Because at the end of the day, when you look at the cause, nga nung niya kakaron, it's because di ay nga nakay-crush diri. It's because di ay nga nakay-tuyo diri. It's because di ay nga unsa lang ang imong reason nga nung nisimba ka, nga nung nimata ka. Dili di ay para sa Ginoo. That's why I would like to tell you today, honestly, ang atong dapat reason, ang atong motivation, nga nung nisimba ta, tungod sa Ginoo. Walay lain, dili tungod sa Ginoo, gyud mga kaigsunan. Dili, it's not about Pastor Patrick, it's not about kinsa pa na, it's all about sa Ginoo, mga kaigsunan. Di ba? Because at the end of the day, I cannot afford bitong nangalagad. Di ba nakita niyo na ay hay, wood and gold. Di ba? Katong tanan imong
gabuhaton nga dili para sa Ginoo, nga nagtuo ka nga para sa Ginoo, masunog to siya makaigsunan. It might be nga you are doing the right thing, kay ang ato na magutay gabuhaton nga maayo para sa ato, but in the sight of God, dili siya pleasing sa Ginoo. Right? Because our righteousness, according to the Word of God, is just the filthy rag in front of the Lord. Ang atong mga maayong binuhatan, we think nga okay na ni siya, maayo na ni siya. Sa Ginoo di ay, is just itrapo sa iyang atubangan, mga kaigsunan. That's why we have to check. That's why ang atong title karon, mga kaigsunan, ang atong topic karon, it's about workout. Dili na ako, ha? So wala pa ko gibarang, ana. Okay? Why workout? Nganong workout man? Kani man gud siya nga verse, it's very kuan kay sa crucial kay ni siya. Not even some of Christian today, wala ni nila nasabtan. Ang ila pagsabot ani nga puno sila sa kahadlok tungod kay we need to work out sa salvation nato. Kinananday nato nga maghimo tag maayo, kinanato nga musimba ta, kinanato nga mag-tithes ta, kinanato nga manghatag ta para nga dili mawala ang atong salvation. The reason why the author says that work out your salvation, it's because somebody in the inside of you is working already. And that is Jesus Christ. The moment nga na-born again ka, the moment nga gi-receive nimo si Jesus Christ, ang mga maayong butang na nasa imo diha, innate na, na-wired na, ug mao nay gusto sa author nga atong i-work out, atong ipagawas. You are not here, wala ka ni simba tungod kay gusto nimo nga maluwas ka, ni simba ka tungod kay naluwas na ka. Nakuha na to? Wala ka ni hatag sa imong tithes or sa imong offering tungod kay gusto mo i-bless. But ni hatag ka tungod ka in the first place, gi-bless ka na sa Ginoo. Right? Usay, mali ang atong starting point, manggod. Mali, manggod atong starting point ka. Musimba, gyud ko kay, kung di ko musimba, di gyud ko maluwas, ani. Di ba? Murag dabutang bitaw ang salvation sa Ginoo, murag laban o bawi. Di ba? Nga kung naa ka simbalay, wala ka kasimba, di gyud ka maluwas. Ang salvation nato, mga kaigsunan, is intact na siya. Our salvation, the moment nga gi-receive nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ang salvation nga naa sa imo intact na siya, stable na siya. But it doesn't mean nga di ka makasala. It doesn't mean nga dili ka masayop. But ang imong sayop, mga kaigsunan, imong nabuhat nga sila, dili na siya makaapekto sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa imo tungod kay ang kaluwasan nimo dili na pinaagi sa imong trabaho, pinaagi na sa gibuhat ni Jesus Christ didto ibabaw sa cross. That's why the starting point of our Christian life is the finished work of Jesus Christ. That is our foundation. Nothing more, nothing less. Now, nganong unsa may imong gusto nganong magpalit tag inaani nga mga sound system, mag-practice tag ayo. You have to check that. Mag-study ko kay para makita gid nga may gid ko mag-preach. Para makaingon gyud sila nga maayo kay ko. You are missing the point. That's why the Bible says that in Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. Gikan na tanan. That's why our kana bitong good works, tanan natong gabuhaton, it must be an overflow of our intimate relationship with the Lord. Kinahanglan nga tanan natong gabuhaton na sa Christian, dili na sa produkto sa unsa man, it must be a product of our relationship sa Ginoo, mga igsunan. Nganong ni mata ka, nganong ni bangon ka, dili tungod kay, that's why na yung mga Christian bitaw nga, ang Sunday sa ila, it's a very kanabitang dili. Our service to God must be a delight para sa ato. Dapat kalipay nato nga mga lagad, kalipay nato nga magsimba ta sa Ginoo, dili kay pag naog lang sa kanya mugtok na kayo. Pag abot na diri. Oh, or napugos lang bitaw. Usay pag Sabado na, Domingo na pod. Di ba? Usay inana man ta, di ba? Kay ngano man, pugson nato.
kanang pinugos bitaw. That's why our prayer is, Lord, tanan akong gabuhaton, Lord, must be an overflow of my relationship. O saan pag overflow sa relations sa mga butang nga nasa Ginoo nga ang imong relationship sa Ginoo dili sa stable. Stable siguro ang Ginoo sa iyang relationship sa imo, but ikaw dili ka stable. Nakuha nato mga kaigsunan? Di ba sakit, no? That's why mato pa diri. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. Because si Paul mo kay sunan, giremind niya ang mga taga-Philippians nga mga Christian na ni sila nga bisag wala ka sa simbahan, bisag wala ko sa inyong presensya, mag-obey mo. Kay kanimang gud nga mga tao, nahimo silang man pleaser ba? They make kanabitang activity sa simbahan para lang nga naay mga tao mo tan-aw, makita sila. Na ang giyon ni Paul din nga bisag ikaw lang isa. Walay nagtan-aw sa imo. I-obey ang Ginoo. Muna akong giingon sa inyo, kamusta ang imong kinabuhi kung ikaw na lang isa, wala na ka sa simbahan? Kamusta ang imong testimony? Kaya kung diri man gud maayo kay ta, sharing kay ta, di ba? Labi na magdala tag mapagkaon, share kinsay kuan diha na ami diri oh. Di ba? Pag inaalis na pagko, gamay lang. Gidaghan na gyud, wala ginabili no. Di ba? Di ba giyon ako sa'yo, pag ihap na daan ba, puto. Pagkuwag puto, 12 pesos. Pagkuwag pansit isa, 50 pesos. Sinta na oh. Ba? Okay. We can always fake our Christian life. That's why being a Christian, church, it doesn't mean that you are a church. It will make you a Christian. Same as when you sleep always in the garage, it cannot make you a car. Right? Anak makiksunan. Okay, only thing nga mahimutang Christian sa diha nga somebody nga nag-work in diri sa atong kinasuluran. Mato pa diri oh. But now, much more in my absence, continue to work out your salvation. Ang diferensya sa work out your salvation o diferensya sa work for your salvation. Ang ato mga gabuhaton karon, we have to work for our salvation. Ang gipasabot din, work out your salvation. In other words, ang salvation nimo naa na diha sa sulod, ipagawas na, ipakita na. And the best nga kana bitaw illustration na ni kanang muscle. Right? Mo nang gipakita nako ganina, kanang muscle bitaw. Tambok man ka or niwang, putot man ka or taas, naa kay muscle. O kanang nga muscle, dili na siya mugawas, not unless kung mag-workout ka. Di ba? But innate na siya. Innate na siya ang muscle nga naa sa imo. Same as sa ato, ang good works, innate na sa ato. The moment nga gi-receive nato si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, tanan nga mga good things, mga good work, batod pa niya ay, you are God's workmanship created in Christ Jesus to do good work which He prepared for you in advance. Kana nga good works, dili na imo, that is the good works yung gi-prepare sa Ginoo sa imo para imong buhaton the moment nga imo siyang gi-receive as your Lord and personal Savior. Una, dili na ta magproblema mga kaigsunan, unsay buhaton. Dili na problema sa ato nga manggihatagon ta. Dili na bitaw ka nang kailangan pa i-memorize yan, dili na. Being a generous, dili na. Being kana bitang musimba ka dili na sa imo pangutana bitaw nga musimba pag ako dili. Di ba usay ka na magmata bitaw ka sa buntag simba pag ako. Di ba? Ang mag-live na lang ko. Kaya biyak kay mo kay pwede biyak mo di mo simba. Kami taon di kit may pwede nga di mo simba. Gusto na biyak ginamo mo absent. Di ba? One time, akong wife, bangon na diya, kay magsimba na ta. Kamu lang sa dito, kay kapoy ko. Ikaw biya pastor. Sao man mo na, di ba? Inana ang atong mindset, inatong kasing-kasing, kung dili sa overflow sa atong intimate relationship. And the moment nga, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, product sa atong intimate relationship, mo flow lang siya mga kaigsunan.
Nga musimba ka, excited ka. Nga muapil kag Bible study, excited ka. Nga mubasa ka sa pulong sa Ginoo, excited ka. Nga naman, tungod kay, it's a fruit nga naa sa imo, it's a product sa imong intimate relationship sa Ginoo. Dili ang imong motivation nga para adto lang ka dito unsay reason nimo nganong ni adto ka. And mato patriyo, continue to work out your salvation, for it is, unsa ko no? It is God who works in you to will and to act according para asa di ay sa iyang purpose, dili para sa mga tao nga gatan-aw sa imo. Dili para kang pastor, dili para kinsa nga i-appreciate ka, gakinahanglan ka i-recognize ka, gakinahanglan kag applause sa mga tao. Gan are those days nga atong pagpangalagad sa Ginoo nga munay atong giapas. That's why I want to be honest with you. I'm not here to entertain you. Do ma-entertain mo. Pero we are not here to entertain. This is kanang serious matter ang atong pagkakristohan. If there's one thing, a relationship nga atong seryosohon mga igsunan, ang atong relationship sa Ginoo. Nakuha na to. And mato pa continue because it is God who works in you. Ayaw ka balaka kay ang Ginoo na ang naa sa imo nga nag-work. And the moment na ang Ginoo na mag-work sa imo, walay kapoy, walay burden sa imo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tanan excited ta mga kaigsunan. We are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Mauna ni mga kaigsunan. Mauna ni. Mauna ning gihimo nato karon. Mauna gi-prepare sa Ginoo, di ba? And I'm pretty much sure nga wala ka diri karon tungod kay kanang desire nimo nga musimba ka dili na imo. That's the cause of new identity. The moment nga gidawat ang nimo ang Ginoo sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi, nakabaton kag craving, nakabaton kag desire nga musimba ka nga mga lagad ka sa iya mga kaigsunan. Kay kung apart from God, paki ba nato no magkita ta diri magsimba mga sububi kay atong dagway usahay. Di pa sa may reason nato ano naaman ta diri? Moral lugar ni. Di ba? This is not the reason nga musimba ko dito kay gusto lang gid ako makita si doktora. Gusto na ako makita si kinsaman. Dili man siguro inana. Kay kung inana manggaling, you are missing the point. Nakuha na to? That's why kami ni Pastor Patrick na-correct me. Kasi sometimes, na-tendency as a pastor nga mo perform me. Kana bitang mo perform ka nga, maayog ko, maayog ko sa mga Greek word, maayog ko sa unsay mga kuandiri. Di ba? Usay mo perform ta, dili na to, babantay nata sa thin line bitaw. Nasa thin line, atong i-check mga kaigsunan. Unsa ba gyud? What is really the reason behind nganong nisimba ka? Nganong gusto nimo nga inani ta, nganong inani ang atong church. Well, I'm not saying nga dili na siya maayo. That's good. Pero i-check na to unsay reason. What fuels, unsay naghatag sa ibog battery nganong buhaton nimo ni. Nakuha na to? In Corinthians chapter 6 verse 12, I have the right to do anything you say. This is Paul, no? But not everything is beneficial. Tungod kay, kani manggod, in the context of grace, kani mga tao sa Corinthians manggod, grabe po ni sila ka badlungon, grabe sila issue. And they think nga, giluwas sila sa Ginoo, they think nga na-receive nila ang grace, pwede na nila buhaton ang tanan. Ina naman ta. Usaya nga itong pag-interpret sa grace nga, naluwas na ko sa Ginoo, maluwas na ko, pwede na nako nga buhaton ang tanan. Yes, wala may makapugong sa imo kung buhaton nimo tanan, kay imo man na, ikaw man na, ingon ni Paul. You say, but not everything is beneficial. Dili tanan mga butang nga buhaton nato nga makahatag og kaayuhan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Di ba? Usay mo yung tanga, ako maning life, di ba? Ang mga batanon karon,
pag eskwela, pagtarong nga kay, pag ayaw, pag kuhan kay, this is my life, wala kay labot, di ba? O sa ignon pang mama nga, ako ning life. Di ba? Tapi kung di ka mo eskwela, interconnected mo gud ta magigsunan. Di ka mo eskwela, nabuntis ka. Kinsa may mapresyon og pagkaon sa imo, ang imong ginikanan. Di ba? Nakuha na to. Natay gabuhaton nga we think nga kita lang ato lang. But at the end of the day, when we look back, naay mga tao nga maapektuhan sila sa atong gabuhaton. Nakuha na to. Kay gusto na to nga ako ra gyud, mura gini ako, mo gini. Muni tungod ni ako ning kinabuhi wala mo'y labot. But wala ka kabalo nga sa imong gibuhat na ay maapektuhan. Mato ba diri oh? I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. As a Christian, you have the right to do anything. But ayaw pa abuta, ayaw tuguti nga ang tanang butang, mahimo siyang master sa imong kaugalingon. Ikaw ang master dapat. Naakay ka na bitong, naakay, ikaw na ba? The moment man God nga, namatay na ka diya sa Ginoo, ang sala, dili na makadominate sa imo. Nakuha na to? Dili na nimong mahimong master. But it doesn't mean nga wala ang sala, naa ang sala. Ang pagkamarites, dili na dominant sa imo. But it doesn't mean nga wala mo duol sa imo nga mga marites. Nakuha na to? But ikaw na ang master nga dili na ko marites. Maricel na ko. There's always a temptation. The point is, emphasize ni Paul nga, yes, na ay sala, na ay temptation, pero ikaw na ang master. Ikaw na. It's not because you actually, but because of what Christ has done at the cross 2,000 years ago. Because of the finished work of Jesus Christ. Nakuha na ito, mga kaigsunan. So, dili na ikaw ay mahimong master. Dili na ang sala mo'y magmaster. Mato pero, kay kuan manggod mga kaigsunan, as a Christian, mo nang giingon nga, ang atong pagsimba, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, i-check na to ang atong motivation tungod kay crucial kaayo ni siya. Kay naay mga butang atong gabuhaton nga we think nga para sa Ginoo, para sa imo, maayo na siya sa Ginoo. But dili di ay. Di ba? So i-check na to. Later, pag uli ninyo, Lord, lagi no, katong ako pagsimba sa una, kay gi-check na ko, nag-reality check ko, Lord, dili gid ko kapasar, Ginoo, wa gid ko kapasar. Kay ang reason, usahay, mag-study ko kay pastor ko, mag-kuan ko, mag-inani ko, mag-Bible study ko, kay maumang gini ang pastor gyud. Mao gini siya ang papel sa pastor. Mao gini siya, inani gyud dapat. So nahimong burden. Kung inana mong good ka nga, ang imong motivation, nahimo siyang obligation ba? Remember nga, dili ta mga lagad sa Ginoo as an obligation, but rather, nadawat nato ang love sa Ginoo in response na lagad na sa iya. Kailahi ang mga lagad na sa kanalang obligation bitaw. Ako, magmata kog buntag sayo, si Zach, ihatod na ko na sila, magluto ko, maglungag ko. If I take that as an obligation, kapoy kayo. Pero dili ko kapuyan makaigsunan. Ano man? Tungod kay love kay nako akong gwapong anak. Love kay nako akong asawa. Di ba? Nakuha ninyo ang point? Pusa, kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo, dili siya obligation sa imo, it is your delight. It is your joy nga muanhi ka diri. It is your delight nga magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Dili burden sa imo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, di ba? One time nga, pasalamat gyud ko sa Ginoo kay nagtestimony ba, bago lang naluwas, pasalamat kay ko sa Ginoo kay maayo gyud kay Ginoo. Ano man? Kay sa una dili gyud ko katulog. Apan karon nga na born again ko, nya mobasa ko sa pulong sa Ginoo, isa lang gali ka verse, katulgo na dayon ko. Makabantay mo anang magbasa tag Bible unya. Mukalit lagbay ang ilaga.
Bisag mo aksyon nagagbasa, daghan kayo mga disturbance ba? Mag-aksyon nagagbasa sa Bible, palit sa suka dito. Di ba? Muna mga kaigsunan nga, ang atong serbisyo dapat sa Ginoo dili sa burdensome sa ato. Dili siya kana bitang pinugos sa ato. It is an overflow of our experience. It is an overflow of the finished work of Jesus Christ nga atong na-receive, nga na-benefits nato sa diha nga gidawat nato si Jesus Christ. That's why si Paul nag-ingon, si David nag-ingon, what shall I render unto God for all the benefits that He has given me? This is David. And when you look at the life of David, wa kita katunga sa unsa ka makasasala si David. Bisan gali sa chicks, wa kita ka 1/4 ka kuan. Di ba? Isa-isa ra biya ta diri. Si David niabot mig 1,000. Wa ta katunga sa iya mga igsoon, dagan kung mayon kag gipapatay, dagan sa gipatay. Di ba? That's why, dili lang siya naging, what shall I render to God? Ngayon sa, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name, bless the Lord, oh my soul, and forgets not all the benefits that He has given me. Number one benefits nga iyang gimension to, He forgives my sins. Kana lang daan mga kaigsuunan, nga gipasaylo sa Ginoo ang atong sala, dako na kayo na siya nga benepisyo nga atong nadawat mga kaigsuunan. Kana lang daan nga nahimutang righteous. Diha atubangan sa Ginoo tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, ibabaw sa cross, dako na kay na siya nga ginansya sa atong kinabuhi. Nakuha na to. That's why si David nga, Lord, unsa may akong ikabalos, Lord? Nga taliwala sa akong pagka-murderer, taliwala sa akong pagka-chicksboy, taliwala sa akong pagka-palakiro, gitawag yapon ko nimong mans after God's own heart. Nga pangutanan mo ko, unsa may kabalos na ako nimo, Lord? Nga napa man ko karon gaginawa pa man ko. Di ba? Unsa ikabalos na ko sa imo, Lord, nga bisag among sweldo, Lord, minimum pero mo gasto mi maximum. Pero nga ano napa mangyapon mi, Lord, buhi pa mangyapon mi. Di ba? Maka Shopee pa mangyapon mi. Maka Lazada, maka GNT pa mangyapon mi, Lord. Di ba? Ingon kay lisod. Di ba? Dili man na. Tungod man na sa favor sa Ginoo makaigsunan. The reason why nga nung niya karon naginawa ka karon, malipayon ka karon tungod na sa favor sa Ginoo, tungod na sa benefits nga gihatag sa Ginoo sa imo. That's why i-check nato ang atong starting point sa atong pagpangalagad sa Ginoo. I-check nato kung sa una nga ni ani sa the church tungod kay lahi ang atong motivation, i-check nato, ibalik nato, Lord. This is all for your glory, Lord. Para ni sa imo Ginoo. And once na magka-unite ang church, ang ilang tumong ni anhi sila diri para nga mahimaya ang Ginoo. Actually, we are not here para nga kana bitaw magpaluloy ta sa Ginoo. We are not here para tubagon ta sa Ginoo. We are not here to gain the favor from God. Because sa law, mga kaigsunan, the law is always demanding you to do good works just to earn favor from the Lord. Just to earn your salvation from the Lord. But the grace of God, you are already favored. You are already blessed. You are already saved. That's the reason why nga nung niya ka karon, ang atong pag-anhi diri butang sa inyong utok, wala ta ni anhi diri para maluwas ta, ni anhi ta diri tungod kay giluwas na ta, ug ni anhi ta diri tungod kay atong i-celebrate ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. This is actually church is a celebration. Yes, usahay mo anita sa church nga nagdala tag mga burden, but it changed na to. Lord, mo anak ko sa imo, Lord. That's why si David or si Solomon again, I will not offer anything that cost me nothing. Dili ta mag-offer sa Ginoo nga kanang wala na bitaw sobra-sobra na sa ato. Usahay ba mo simba lang ko kay wa ko lingaw. Usahay man gud kay sos wala na po internet. Simba na lang ko. wala may internet. Kanig yung PLDT yun.
Bible study na lang ko. I'm speaking to myself. Di ba? Masay ba? Dali ra kay nato ilisdan ang kanabit ang mga buluhaton nga para sa Ginoo. Dali ra kay nakaset na siya nga natay Bible study and all of a sudden nanawag, Mads, birthday ba yan ni Concord Mads? Ay, ang nauna ang birthday. Okay na ng Bible study, pero biminti man na ang birthday talag sarabaya. Talag sarag yun, kay last na ni mga birthday. Di ba? Murag si Iso bitaw og si kisa to si Iso og si Isaac nga gibaylo lang ni Iso bitaw ang iyang birthright sa nilugaw lang. Ayaw ibaylo ang imong pagkakristohanon sa birthday lang. Ayaw ibaylo ang imong pagkakristohanon sa mga cheap nga mga butang. Treasure na ang imong identity nga Kristiyanon. Ayaw lang ibaylo sa unsa-unsa lang. I-keep na. I'm a Christian. I'm a born again. Taas noo ba? Dili kay pangutanon lang, born again, Brad? Dili, oy, uban-uban lang ko. Murag si Peter ba? Oh. Uban-uban na manggugugod. Asay di ka di ay. Kasi asay. Asay bunyag, asay birthday. Simba ko. Di ba? Dili dapat makigsunan. Dapat ang atong pagkakristohan mo ay priority sa atong kinabuhi. Kung asa man ka na trabaho, teacher man ka, sundalo man ka, businessman man ka, you are not a teacher or a businessman or a soldier or unsa man posisyon that happen to be a Christian, but you are a Christian that happen to be a teacher. In other words, ang imong most priority sa imong kinabuhi, kanang imong pagka-Christian, kanang imong pagka-born again. Dili na siya sideline o say sideline nato atong simba ba? Sideline nato atong pagka-Kristohanon ba? Sideline naman na siya, di ba? Atong pagka-Kristohanon, murag wala lang. Murag ang atong relationship sa Ginoo ba imiyo. Murag unggoy, di ba? Imiyo lang bitaw nga pagsimba nato, murag feel kay nato nga close kita sa Ginoo. Pag makagawas na ganita isa katikang lang, ana dayon. Di ba? Murag lahi na dayon ang atong paminsar. Di ba? Munang usa ka bata na yun nga pa. Kanang ganahan na lang gid ko diri na lang ta pirmi ma sa simbahan. Oh. Ano man nak? Buutan man si Papa. Di ba? Usay buutan kay ta pa sa nata simbahan. Di ba? Pag mapabadlong atong anak, nak. Behave. Di ba? Una-una unya, gadung-gadunggab lang. Uli ka lang, di ba? Sa iba, buutan magud ta kung naay mo tan-aw. Man-pleaser magud ta mga kaigsunan. That is our nature. But the Bible says that we are a new creation. The old has gone. The new has come. Di ba? Dapat ang atong batasan is dili sa paling-paling ba? Nagdepende magud ta kung asa ta muratag mga chameleon Christian ba? Nga pag asa ta makatampo ta dito. Paglabay na to, Brad, shot sa ayaw lang sa bugnaw na. Asa, di ba? Dili na lagi ko mag-inom, Brad, pero di ba? I mean, di man siya sala siguro. The thing is, pleasing ba siya at ubangan sa Ginoo? Pleasing ba siya? Nga you identify yourself as a born again, pat pagkaadto ka sa lain lugar, nawala na ang imong identity. Diba? Sakit ba ya sa mga kaigsunan? Pero we need to feed na to ang atong pan. That's why, though ma-entertain mo sa ako, but honestly speaking, I'm not here to entertain you. Because the Word of God is not designed to entertain, but it's designed to rebuke and to make your life transform. Dapat na transformation na tawa kaisunan. Nakuha na to? Mato pa rin, you say I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Right? Nakuha na to? Nakuha naman siguro na to ni. Nga dili tanan natong buhaton. Nga makahatag og kaayo sa ato. It is for freedom that Christ has set us free.
Unsa kuno hinungdan nga nung set free ta, it is for freedom. Unsa man nga freedom? Dili net freedom to sin, but freedom from sin. Kani nga freedom nga gipasabot ni Paul sa iyang sulat, ang freedom ni from doing good works just to impress God. Doing good works just to gain your salvation. Gi-free na mo ana in the first place tungod kay gibuhat na sa Ginoo dito ibabaw sa cross. Dili na ninyo angay trabahuan pa ang inyong kaluwasan. Mo man ilang gikon nga it is for freedom, di ba? No longer to be subject in the yoke of slavery. Remember, this is freedom is not freedom to sin, but freedom from sin. Kuha na to. Nanatay freedom ba to say no to the ungodly? Sa una sa diha, wala pang ginawa kitay freedom. Ang ungodly gid permi, ang sala gid permi, may master unsa isulti sa asala, mo'y buhaton nato. Pag yung nga pagmaritis diha magmaritis ta, pag yung pagpangawat diha mangawat ta, pag unsa nala isugo, ikuman sa atong master nga mao ang sala, mubuhat ta mga kaigsunan. Because under ta sa iyang dominion. But now that we are in Christ, sin is no longer dominated us. Nakuha na to. There's something in you nga pwede ka nga mubalibad. Makasayno ka. Tungod sa grace nga naa sa imo. The grace of God appeals to all mankind. Para nga magamit nato nga mubalibad ta sa mga dili maayo nga mga butang nga ipabuhat sa ato. Mao na siya dapat. Dili na siya freedom nga magpakasala na lang ta tungod kay luwas naman ta. Well, when we talk about salvation, stable naman ta. That is our stand. And I believe that is your stand, GGC Church. But the point is, ang consequence sa imong gabuhaton. Diba? Siya na kay freedom nga mangutang ka, bisag pila imong utang. Wala may magbut ikaw man na. Pero ang consequence ana. Diba? Na ay consequence mga igsunan. Everything nga atong pagabuhaton, naa say consequence. And everything nga atong gabuhaton para sa Ginoo. Gamay man na siya or dako, dili na siya useless mga kaigsunan. Because our labor for the Lord is not in vain. Naamang ka diri, feeling ni mo nga wala pa ko'y ministry, simba raman ko, pero ang imong pagsimba is just kana bitang para gyud sa Ginoo, dili sa sayang. Bisan pag niya ka sa atubangan karon makaigsunan, may kay kamukanta or unsa man may kay kamuwali, pero ang imong katuyon walang pagpasikat. That is vain. Useless. Ang Ginoo wala nagpili. Unsa may imong gabuhaton? Whatever you do, do it as unto the Lord. Tanan natong buhaton. Tapos ano sa in Him we live and move and have our being. Tanan yun. Ang flow, dapat flow tungod ni sa Ginoo. Buhaton ako ni. Gusto na ko nga maayo ang akong pamilya tungod ni sa Ginoo. Gusto na ko nga gwapo ang among church, inani nami. Gusto na ko tungod ni sa Ginoo. Dili ni tungod sa para sa mga tao, tungod sa ako, kundi para ni sa Ginoo. Nakuha na to? Mato pa to, grace is not licensed to sin. Kay the believer man God, everything is permissible beyond the book of Corinthians. Paul makes it clear that freedom in Christ does not equate to freedom to sin. Freedom in Christ, dili sa equivalent to freedom to sin. Nakuha na to? Paul makes it clear that freedom in Christ that does not equate to freedom to sin. Muna bitaw sa what shall we say then? Ang sunod nga verse. Are we continue to sin? Because the grace of God abound? Kung sa gingon niya, by no means. How can we continue to sin? Nga no, magpadayon taman ta pagpakasala. Nga in the first place, namatay naman ta sa Ginoo. Ang atong sala is patay na siya. Dead. The Greek word is katargeo. In other words, of no effect. Wala na. Wala na effect ang sala sa ato. Diba? It's about mindset.
It's about changing your mind. But that's why the Bible says in Romans 12:1 to 2, therefore I beseech you, brothers and sisters, in the mercy of God, to offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service of act of worship. And sa tunay na be not conform any longer to the pattern of this world. Unsa maning pattern sa world, mga kaigsunan? Kaning pattern bitaw sa world bitaw nga kanang okay rat tungod kay magpakasalata ang kaning mong romance magod ang ilang naandan ani dili offering ang ilang kaugalingon kun dili ang offering nila is maghalad sila og kana bitong mga mananap dili na wala na gi-desire sa Ginoo. Ang gi-desire sa Ginoo ikaw sa diha nga gidawat nimo siya. Nakuha na to. So do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery. Kaning yoke of slavery mo ning law, mga kaigsunan. Kaning law bitaw nga maghimo kag matarong lagi para maluwas ka. Burden ba ka? Muna na yun sa Mateo or sa Luke ba to, come to me. All you are tired and weary. Take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. It speak about the law. The context of that is the law. Nga nakita niya mga tao nga gikapoy na kay mga tao. Nga sige og himo og kanang bitang offer, di ba? Nagpuyo og guilt, di ba? Sige offer dito, gaihaw og karnero dito, grabe na gapatak na ang dugo. Pati sa Ginoo, tuol sa ako. Because my burden, my grace is light. You don't have to work because I am working in the inside of you. Then naay transformation nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kung masabtan man gud nimo ang grace mga kaigsunan, dili nimo mapugnan imong kaugaling mabag-og ka. Mabag-og ka. You cannot help yourself to be transformed. Ma-embrace nimo ba? In right bitaw nga perception. Usay na-receive na to ang grace man gud sa wrong nga perception ba? Munang nga when you misinterpret the grace, mahimo siyang ma-misrepresent nimo ang grace. Lahi ang imong pag-present sa grace ba? To the point nga, okay ra ka, bisag sa imong buhaton, total grace man ka. You miss the point, na-misinterpret nimo. That's why crucial kayo nga itong pag-receive sa grace. Grace is not freedom to sin, but freedom from sin. Serve the Lord with fear and trembling, and rejoice with trembling. Kani man gud sa work out your salvation sa atong slide with fear and trembling. Kaning fear magud mo kaigsoon, dili sa fear, dili sa kanang this is a healthy fear. It's a reverent, it's a revere, in awe, in respect. And trembling is mura ka kanang dili sa trembling nga nahadlo ka, but trembling siya according sa Greek, trembling siya nga wow, Lord, giluwas na ko nimo, Lord. Naana di kasulod sa ako. That's why I need to ipagawas na ako, Lord. Dili na ako ni mapugnan, Ginoo. Kaning kaluwasan nga akong naangkon, kaning peace, kaning joy nga akong naangkon, Lord. Kinanan makita ni siya, Ginoo, sa mga tao. Dili ba pinugos ba? Atong Kristohano magod say pinugos kay ba? Munang nata sa mga kanang magperform ta. Performance ba? I need to perform para nga remember this. You don't have to perform just to gain the favor of God. Because in the first place, favor ka na sa Ginoo. Tanan naana diya tanan sa imo. Wired na. Kumbaga naglakaw ka nga, complete na ka. Kompleto na ka, nana ka diha. Nana ka ang Holy Spirit na the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, gentleness, kindness, nana tanan diha makigsunan. Mao na imong ipagawas. Munang maipakita nimo ang bunga sa fruit of the Spirit nga naa sa imo. Be strong and immovable. 1 Corinthians 13 verse 58. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Kanang imong gihimo karon nga niya nagsimba karon dili na siya useless. But the point is it for the Lord? Is it for the Lord? Mahimo lang siyang dili sa useless if you are doing that for the Lord.
Ningon diri tanan natong gabuhaton nga para sa Ginoo, dili na siya useless mo kaigsunan. Naa man kakaron, naminaw man kakaron wholeheartedly, nag-worship man ka unsay imong gibuhat diha, naa man ka sa camera, naa man ka sa computer unsa pa na diha, technical, kung gibuhat na nimo para sa Ginoo nga you think na gamay ra man kini akong kuan, oy dili man gid ko ingon nga dili man ko ato nang stop ang atong mindset nga mag-perform ta. Kung namo ko to sa performance basis man gon, mailan nimo ang usa ka sign sa tao nga ga-please siya og tao, ga-perform siya is need siya og acknowledgement. Need siya og recognition. Ganahan siya nga i-recognize siya, ganahan siya nga i-upload siya, na-addict siya, na, gapangitaon niya na. And the moment nga na sa imo, i-check na tungod kay you are actually man-pleaser. Pero sa diha nga nagbuhat ka para sa Ginoo, I don't care kung wala pa'y nakakita sa ako. I know nga ang Ginoo mo'y nakakita sa ako. Kung walay nag-appreciate sa ako, walay nag-acknowledge sa ako, nga nag-arrange ko mga bangko diri, nalimpyo ko, o kung sa akong gibuhat, walay nakakita sa ako. Ang Ginoo ra ang maghatag sa ako og reward. Di ba? That should, mauna dapat ang atong motivation, mga kaisunan. Nakuha na to? So, how many of you convinced nga you have a new identity. You are a new creation. Mato Padrio, our identity on being righteous is not achieved. But rather, it is received. It is only by receiving Jesus Christ and letting God take over in our lives that is the greatest achievement of our life. Ang greatest achievement nato mga kaigsunan, dili ang atong success, kundi ang identity nato, ang righteousness, ang gibuhat sa Ginoo ibabaw sa cross nga naasulod sa atong kinabuhi. Gamay na lang, oh. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, tanawa na gud niyo, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Nakuha na to? Instead, use your freedom to serve one another. So ayaw gamita ang imong freedom para nga i-gratify nimo ang imong unsay desire nimo nga dili maayo. Okay ra ni kay nakoy freedom bisag dili ni sa may buhaton ako ni. No, dili na magigsunan. For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Sa diha nga naa na ka sa grace mga igsunan, dili na ka daw-daugon sa sala. Dili na kaulog-ulugan sa sala. Kaya sa una wala pa nato nasabtan ng grace, ulog-ulugan lang kita sa sala. Mura lang kita, iya lang kitang, bata ni, o ni. Di ba? Ano ba? Sila okay na, oy. Pasabot mang Ginoo na. Ano ba? Si Jesus, luwas na bitaw ka. Wala problema na. Muna siya. Nakuha na to. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not for yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Right? The reason why gisaved ta sa Ginoo, of course, love ta niya. And the next is, para di ta makapanghinambog. Para dili ta mahimong hambugero, mga kaigsunan. Diba? Ay lisod ba kayo kung by works, pag-abot na to sa langit, oy, Pastor Patrick, sa imo nahimo dito di ay. Sige mo nimo pas ngano naman ka diri. Ay, kuan ko pas nag-feeding ko dito. Nanghatag og sanila sa unsa ko. Di pa daghang kay tag mga siburit siya dito. Puro ta pang hinambugay dito. Mo nga dili ta dapat manghinambog. Dili na to matrabahuan. Gift ni siya. Wala kay there's nothing you can do to earn your salvation. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Work of the laws, in other words, kana bitong you are doing a thing para nga mag-gain mo ang salvation. Dili ka ma-justify, dili ka mahimong righteous ana. But unsay gingon diri, rather through the law we become conscious of our sin. Tungod din sa law natay guilt. Tungod din sa law nga nata sa law, dili na lang ko musimba oy kay nakapanlibak ba ako gahapon. Ayaw damor musimba kay noon. Di ko musimba kay nakasala ko. Dili ko moampo. Di ba mo man na siya?
Actually, ang guilt is not a sin. It is the product of sin. Once na ay sin, na ay guilt. Munang gusto sa demonyo nga, permi ka magpakasala para na kay guilt permi. Di ba? Mukhang guilty ka permi. But now we are released from the law, having died to what which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit. New covenant na ta mga igsunan. Mag-serve na ta sa Ginoo. Let us come boldly into the throne of grace. Muduol na ta sa Ginoo nga kanang bitong isog na ay kumpiyansa nga whatever happened, Lord, I'm your son. Whatever happened, Lord, I am saved. Whatever happened, I am favored, Lord. I am loved. Whatever happened. Wala ko'y kahadlok, Ginoo. Regardless pa, Lord, kung nakasala man galing ko, Lord, but I know, Lord, that you died for me. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in any longer? Wala na. The moment nga ma-experience, mailan nimo makaigsunan kun ang grace sa God, kana nasabtan nimo, nag-work diha sa imo, ang imong desire sa mga sinful mawala na, pulian nag-desire sa bulwaton para sa Ginoo. Ang desire nimo ba? Mawala na. Wala na kay, di na ka ganag lami. Wala na lami sa imo ang magmarites. Wala na lami sa imo unsa pa na nga mga butang. Di ba? Wala na, dili na sa imo tungod kay lahi na ang nag-work diha sulod sa imo. Okay. Ay, salamat na human na gyud ta. Ako una kadugay pagki mahuman Now, my one-point message for you today, whatever you do it all for the glory of God. Amen? Nakuha na ito mga kaigsunan? Let's give a mighty clap of praise to the Lord.